Today, meron nga tayong bagong video, no? So, itong video na to, bumili ako PCIe na Gen 4. Kung makikita nyo, Gen 4 na 1TB na Kingston NVMe SSD. Pero, yung isasaksak ko dito is naka Gen 3. Pero okay lang kasi backwards compatible naman siya. Tapos, read and write niya is 3.5, 3,500 MB, no? So, eto po. Pero, alam ko yung Gen 3 speeds, hindi naman siya, ano, no? What do you call this? Hindi naman siya, like, need super, ano, no? Super cooling kasi, kasi yung PCIe 5 or yung Gen 5 and yung Gen 4 po yung mga may init. Pero hindi pa po dumadating yung aking, ano, no? Aking Shopee. Check natin. Yan, to receive pa lang yung aking beefy, heavy duty na heatsink cooler para sa aking Gen 4 na NVMe SSD. At kung makikita nyo, ayun siya, 710. Lexar NM710. So, umiinit po yan. No, umiinit po yan ng mainit kasi nga Gen 4. Pero, eto, for good measure, maganda na din na may extra cooling kesa wala. And then again nga, even though na hindi na need, bumili tayo ng heavy duty na ano, no, na copper heatsink na may kasama ng thermal pad. So, ito-try natin, no, i-install natin to. Meron po siyang protection sa mga dust o kaya may matamaan, hindi po masisira itong ating precious na NVMe SSD. So, itong ano, manipis, itong red, itong blue, makafal. So, parang ito yung gusto ko i-ano dito sa ilalim. Tapos, itong itong pula, sa taas naman SSD. So, tara, i-install natin, no? So, ayan. Install na natin, no? Napil na natin. Ayan, pil natin. Ito yung flat side. NVMe SSD. So, andito yung mga chips. Andito yung mga chips sa taas. Tapos, ito yung flat side, no? Flat side. Then, let's put na the heavy heatsink. Tapos, iipit lang to. Like that. Ipit. There you have it. A very heavy duty NVMe SSD full copper mode. No? Full copper mode. And dahil dito, mag-i-increase po ang kanyang lifespan. Kahit yung sinabi ko kanina, hindi niya need ng ganito. Pero, mas maganda pa rin na may cooling kesa wala. And merong argument na sinasabi nila na what you call this, na mababa daw yung lifespan kapag kinukulang mga NVMe SSD kasi mas maganda daw mag-flow yung mga electron or atoms, ganun, kapag mainit. May point sila. Pero nasagot na ata yan ng Daga-A-Data ata or Kioxia, I forgot. Wag lang daw bumaba sa parang 0 degrees and parang wag lang lumagpas sa sobrang init. This will be a very good na NVMe SSD. It will last for a really long time. So in short, hindi mo naman porket nilagyan ko ng ganito magiging 0 degrees na to. Pero siguro it will be like minus 20. Pero next time ko na siya i-benchmark kung gaano ka-init, isasabay ko na lang po siya, no, mga kamaxis. Isasabay ko na lang siya sa pagdating ng the beefier heatsink para kailangan sa ating NVMe SSD. Well, tatanggalin ko yung graphics card kasi sa ilalim ng graphics card andun yung ano, no, andun lalagyan na ng NVMe SSD. So, tatanggalin. Tapos hindi pala nagkasya, no. Shit, bobo moments. Okay, goes in. Okay, ayos na. Hell yeah! Kasya. Ayun, no.
Ayun, oh. She's alive! Gumagana ba? Hey, gumagana naman. Hell yeah! So, medyo madumi pa yung PC, no? I will linis-linis ba ng PC? Uy! Nice one. Gumagana siya, ha? So, ayan na, no? Unallocated. New simple volume. Yes! Yes! E! Alam ko wala yan. Teka nyo. Pag nagganito tayo, wala si system reserve lang. Pero kapag ayan, uy, focus, new storage. Hey, is allocated. Is it here? Hello, storage. Let's see. Show more. Properties. Hell yeah. Hwinfo. Hanapin natin. So, ayun. So, ito si Lexar. Damn! Currently at 53 degrees. Pero tiga mo tong cool nating 32 degrees. So, yan. 32 degrees lang. Sila, sila drive. Very cool, very cool. Sa next video ko, i-stress test. Pero as of now, ang kanyang degree is just 32. In my opinion, best shit ever. I will try to reformat the buong PC. Fresh start, new start. So, ilan mo mga maplers, no? Ingat kayo. Love you all. Maplers tuloy mga kamaxis. See you sa next video.